Walang puwang ang hazing sa loob ng mga eskwelahan. Tumatayo ako rito bilang kinatawan ng kabataan para ibahagi ang isang nakakalungkot at nakakagalit na sinapit na ating kapwa kabataan. Aton nga Kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Trigger warning po, this speech contains mentions of suicide. Nito lamang December 13, 2024, 3 days ago, ibinalita ng Bombo Radio Iloilo ang pagkamatay ni JP Mombay, isang third-year criminology student mula sa Pasig City College sa probinsya ng Iloilo. Ayon sa ulat, kinitil ni JP ang kanyang sariling buhay dahil sa matinding depression, which was attributable to his experiences as an ROTC Corps Commander. Kasama doon ang hazing na ginawa sa kanya ng mga kasapi ng Reserve Officers Training Corps or ROTC program. Ngayon, nananawagan ang kanyang pamilya ng hustisya. Mr. Speaker, mariing kinokondena ng representasyon ng kabataan ang pang-aabuso at pambubugbog kay JP Mombay na nagdulot ng pagkitil niya sa kanyang sariling buhay. Malinaw sa atin ito, walang puwang ang hazing sa loob ng mga eskwelahan. Mga kapwa ko mambabatas, pinapakita nito na kahit Corps Commander na ang ranggo ni JP, naging biktima pa rin siya ng pambubugbog na nagtulak sa kanya para magpakamatay. Kaya naman, hindi po natin ito maisasantabi at maituturing na isolated case lamang. Kabilang si JP sa maraming nakasama dun sa mahabang listahan ng mga biktima ng pang-aabuso at karahasan sa ilalim ng programang ROTC. Noong panahon na mandatory ito at kahit ngayon sa mga taong optional na lamang ito. Sobrang nakakalungkot po na merong sumunod kay Mark Wilson Chua, ROTC officer mula sa Universidad ng Santo Tomas na namatay noong 2001. Pinapatunayan ng pagkasawi ni Mark Wilson Chua at ngayon naman ni JP Mombay na kahit ang mga nasa katungkulan sa ROTC ay hindi ligtas mula sa kultura ng karahasan at impunidad sa programang kanilang pinasukan. Sa kabila nito, Mr. Speaker, itinutulak ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pagbabalik ng mandatory ROTC para di umano maikintal muli ang disiplina at patriotismo sa hanay ng kabataan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, kasama pa sa priority bills ni Marcos Jr. ang mandatory ROTC, habang binabarat naman ang pondo ng DepEd, CHED at ng state universities and colleges. Mr. Speaker, paano aasahang magturo ng disiplina ang mga taong walang disiplina at paggalang sa kapakanan at buhay ng iba? Paano magtuturo ng pagmamahal sa bayan ang mga taong hindi nagmamahal at hindi kumakalinga sa mga pag-asa ng bayan, mga kabataan? Anong klaseng disiplina at patriotismo ang itinuturo sa kabataan kung sinasadlak sila sa abusong pisikal at psikolohikal? Anong mga aral ang mapupulot ng kabataan kung ang matutunghayan o mararanasan nila ay pagsasamantala ng mga nasa kapangyarihan? Ang trauma na idinulot ng hazing kay JP ay sintomas ng mas malubhang sakit na dinaramdam ng mga mag-aaral sa ilalim ng mga programang direktang hinahawakan ng mga puwersa ng militar. Silang may kasaysayan at nagpapatuloy na praktika ng karahasan at impunidad. Dahil dito, tumitindig ang kabataan na ang pagtutulak ni Marcos Jr. na ibalik ang mandatory ROTC ay magpapalala lamang sa kultura ng karahasan at impunidad sa mga campus. Hindi dapat pahintulutan na ibalik ang mandatory ROTC na lalo lamang mamiminsala sa ating mga mag-aaral, partikular sa kanilang kalusugang pisikal at kalusugang pangkaisipan. Pinapakita rin sa atin, Mr. Speaker, nitong nangyari kay JP Mombay, na may mga butas pa rin sa mga polisiyang mangangalaga sana sa kapakanan ng ating mga kabataan at estudyante, tulad ng Anti-Hazing Law of 2018.
Sa ilalim ng batas na ito, hindi itinuturing na hazing ang mga babansagang testing and training of procedures o yung mga sinasabi nilang pagsasanay, procedures and practices to determine and enhance the fitness of prospective regular members of AFP and PNP. Ibig sabihin, sino mang sangkot sa hazing ng ROTC cadets na hinahanda di umano para maging bahagi ng regular force ng AFP ay hindi po mapapanagot sa ilalim ng batas na ito. Alinsunod dito, ipinapanawagan natin ang mga sumusunod na konkretong aksyon. Una, ang pag-review sa Anti-Hazing Law of 2018, lalo na sa maluwag na pagtrato nito sa mga abuso ng militar at pulis. Pangalawa, ang agaran at masinsing investigasyon sa hazing incident kay JP Mombay sa ROTC program ng Pasig City College sa Iloilo. Pangatlo, ang pagpapanagot sa lahat ng matatagpuang may sala sa pambubugbog kay JP Mombay at sa lahat ng iba pang biktima ng pang-aabuso sa ilalim ng ROTC. At pang-apat, ang pag-abandona ng Senado at ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga panukalang ibalik ang mandatory ROTC. Mr. Speaker, at sa mga kapwa ko mambabatas, huwag po nating hayaang dumami pa ang mga tulad ni JP Mombay at Mark Welson Chua. Sana ay masuportahan po natin ang House Resolution na ihahain ng representasyong ito upang isulong ang mga panawagang nabanggit. Nararapat lamang na imbestigahan natin ang mga abuso sa kabataan upang makalikha tayo ng mga batas na tunay na maglilingkod sa kanilang interes. Panghuli, Mr. Speaker, panawagan po natin sa mga kapwa kabataan na kasalukuyan ay nasa ROTC program o kahit yung mga nagbabalak na mag-enroll sa ROTC dahil yon ay kanilang personal na kagustuhan. Kung meron po kayong malaman o maranasan man ng mga abuso, hazing o ano pang forma ng karahasan kaugnay ng ROTC program o ginawa ng mga bahagi ng militar, huwag po kayong matakot o mahiya na iulat iyan sa ating tanggapan. Sana ay malaman po ninyo na kung meron po kayong maranasan o marinig man na hindi maganda sa ilalim ng programa, hindi po kayo nag-iisa. Meron po kayong mga pwedeng makasama. Magtulungan po tayo para tiyakin ang mga makabuluhang reforma at para matapos na ang sistema at ang kultura ng impunity sa ilalim ng naturang programa. Yun lamang, Mr. Speaker. Maraming salamat.